Welcome back to my channel. Faceless Row here, ang inyong host. Kamusta na po ang lahat? Ako po nagpapasalamat sa inyo sa lahat ng mga mantabay, sumuporta at patuloy na nagbibigay ng komento sa ating po comment section. Diyan ko po kinukuha yung ating mga kaalaman, yung ating mga ibinabahagi dito po sa ating FLM Comeback Series vlog. Kaya maraming salamat po. Lakpan po natin ang ating mga sarili. Okay. So, I apologize po kung hindi po ako nakapag-vlog for the past few days. No? I think binila ko rito mga 9 days. No? May mga nilakad po tayo, inayos. At ngayong pong week ay maluwag-luwag po ang ating schedule. At masasamahan po natin no, ang ating pandemic hero. Walang iba kundi si Doc Francis Leo Marcos. At salamat po sa lahat ng patuloy na sumusubaybay at patuloy na nagsusupport sa ating pong Doc Francis. At lahat po ng iyan ay nakikita niya at nababasa niya at yan po ay binibigyan niya ng pansin. Kung may mga bagay po na hindi agad niya na-address, gusto ko sabihin sa inyo na busy lang po siya ngayon. Okay, so tuloy-tuloy po tayo sa ating pong ginagawang FLM Comeback Series vlog. Na-miss ko po kayo. Siyempre, na-miss natin ang ating pandemic hero. Nagpapasalamat pala ako sa lahat ng mga nagbablog sa kanya at patuloy na sumusuporta sa kanya sa pamamagitan ng social media. Alam niyo po, ang ating pandemic hero ay patuloy pong tumutulong. No? Ito pong humanitarian mission. Naniniwala ako na ito ay nasa daloy ng kanyang dugo. No? Ito yung pintig ng kanyang puso na tumulong sa ating mga kababayan, no? Na naghihikahos na nasa dulo ng laylayan ng ating lipunan. Naniniwala din ako na siya ay tumutulong sa iba't ibang klase ng mga tao, no? Hindi lang yung mga mahihirap, no? Pati I think pati mga mayayaman tinutulungan niya, 'di ba? Kasi kailangan din ng tulong ng mga rich people, 'di ba? So, kaya nga siya kinagigiliwan ng maraming mga tao. Do maraming mga bashers, naniniwala din ako na hindi tayo ligtas, no? Sa mga tao na ayaw maniwala sa ating vision, sa ating mission. May mga ganyan talagang tao, pero patuloy nating unawain yung mga ganyan tao dahil nagbibigay kulay din sila sa takbo ng ating buhay, di ba? Okay, so kamusta na po kayong lahat? Ang dami kong mga na-miss pero sinusundan ko po at nakikinig po ako, umahabol po ako sa ating pandemic hero, no? Nakakamiss po talaga kayo lahat at wag po kayo mag-alala, no? Makakasama po natin ang ating pandemic hero. Magkakaroon din po tayo ng tawag dito, ng live stream sa gabi. At makakasama po natin siya. Okay? At makakasama niyo rin po ako. So, sama niyo po sa prayer at kung paano po yan magmamaterialize, makikita po natin. Okay, so di po natin patatagalin. Ito pakinggan po natin ay nakita ko na talagang by the way, no, bago tayo magtuloy, gusto po sabihin sa inyo ang midterm election ay next year. Okay, national election po 'yan at ang filing ng candidacy ay October 1st to 8 ng na ano lang 'yan, isang 1 week, no? No, isang linggo lang 'yan at nais ko pong sabihin sa inyo na ito pong speech na ginawa ni Doc Francis ay para po sa lahat ng mga FFCI. Ano, lahat po ay binibigyan po niya ng hatid na mensahe. No? Lahat ng FFCI ay in-address niya po ang speech na ito para po sa inyo. At syempre, sila po na nagmamahal, I believe, no? At sumusuporta, napakahalaga pong maunawaan din po ninyo ito, itong speech ni Doc Francis. At kung ito na talaga yung kanyang decision, ay suportahan natin ang ating pandemic hero. Okay? Ang ganda ng sinabi niya, no? Hindi nyo talaga maikakahon ng isang tao at hindi natin malilimitahan ang isang tao dahil nananalantay ito sa kanyang dugo, sa kanyang puso, sa kanyang isip, no? Na ang pagtulong ay hindi kayang i-box o hindi kayang ilagay sa isang kahon, no? Kung dito lang sa politics o outside politics, nakakatulong pa rin ba tayo sa ating mga kababayan? So, nais ko pong sabihin sa inyo na hindi nyo kayang ikahon no? Ang ating pandemic hero. Tutulong at tutulong po siya kahit nawala po siya sa politiko. Kaya nais ko pong sabihin sa inyo, pakinggan po natin itong kanyang speech. Okay, share ko muna po sa inyo.
Ang ating pandemic hero, walang iba kundi si Doc Francis Leo Marcos. Okay, check ko lang muna po mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan. Syempre, yung sound. Ayan. Alright. Okay, pakinggan po natin. Faceless Ro. Hello, Uy, Janice. yun na. The past 45 days, I've become busy in Sumakto na naman. Sorry. humanitarian. Yes. So, in every municipality or provinces that I have been with, to all the political people na nakasama ko, they want me to be part of the national election this coming 2025. And nakalimutan ko na tuloy mag-live ng gabi na katulad nito. Kung gustong pagsabihin ito sa inyo. Kayo yung unang-unang gusto kong makarinig. Again, I'm going to repeat this to all the FFCI, all of you, the Filipino Family Club International. I stand before you today to address a matter that has been circulating in various circles. The question of my political ambition. Yes. Ayan yan. The question of my political ambition. Again, I'm going to repeat this over and over again. It is with utmost sincerity that I address this issue and unequivocally deny any desire or intention to pursue my political career or any political career or a political career. While I am deeply honored by the trust and support that many of you have expressed toward me, I must make it clear that my passion lies elsewhere. My focus and commitment are dedicated to cause and endeavor that I believe can bring about positive change and impact in our society by being just a good Samaritan or a humanitarian advocate. I firmly believe that there are numerous ways to contribute to the betterment of our community without necessarily holding a political office. I am committed to working tirelessly in my current capacity as a humanitarian advocate together with the FFCI to make a difference and effect change where it is needed the most. Politics with its complexities and demands is not where I envision myself on making the most significant impact in our society. I am grateful for the opportunities that have come my way, but I am resolute in my decision to remain outside the realm of politics. I argue to continue supporting me in my current pursuit, where I am confident in my ability to create meaningful change and leave a lasting legacy together with you. Together, we can achieve great things without the need of political ambition. And thank you for understanding me. Oh, di ba? Wow. Pinaghandaan ko yung aking talumpati na. Doc, maraming salamat po. Ayan po, no? Pinagandaan talaga ni Doc Francis Leo Marcos ang kanyang pong speech na yan. At naniniwala ako, no, talagang yung sa mga gusto talagang ano, no, tumakbo si Doc Francis. Ako rin, sa totoo lang, gusto ko talaga makita siya sa politics. Pero parang tinuldukan niya na talaga ngayon, no? Pero sa akin, ang view ko naman, bata pa si Doc Francis, no? Matanda pa nga ako kay Doc Francis, eh. Mababa lang ako, hindi kasi malaking tao si Doc Francis. Ako nasa 5'4 lang ako or 5'5 mga ganyan. So ako naman naniniwala ako na
ah, kung tinuldukan man niya ngayon, dahil kasi yun yung nakikita ni Doc Francis, no, yung kanyang pagtakbo, no, i-channel na lang niya yung kanyang energy, yung kanyang, syempre yung kanyang passion sa pagiging humanitarian, ano niya, advocate niya, no, bilang isang good Samaritan. Doon niya ibubuhos yung kanyang energy, yung kanyang passion, yung kanyang treasure. At maganda yung sinabi niya, no? Kasi baka yung iba baka yung iba, baka lang naman yung iba. Hindi ko nilalahat. Maraming mga Pilipino siguro nag-iisip na pag wala si Doc Franz de Marcos sa politics, hindi na siya maka-help. Kung nakikita naman natin ngayon na talagang tumutulong siya, umaabot siya sa maraming nating mga kababayan. Di ba? Kung wala siya sa politics, hindi naman ibig sabihin na hindi siya makakatulong. Ngayon pa nga lang, wala siya sa politics, tumutulong siya. Di ba? So, maraming mga reasons na dumasagi sa isip ko pero hindi ko nasasabihin. Pero ang isa sa mga nakikita ko na pwedeng pwede ko no na sabihin no na view na nakikita ko na bata pa naman siya at naniniwala ako na sa susunod baka pwede pa siya tumakbo, di ba? Hindi natin masabi, no? Pero kung yun talaga yung decision ni Doc Francis, syempre supportahan natin ang ating pandemic hero. 'Di ba? Napakaganda ng kanyang speech, ang sarap ulit-ulitin. At sa lahat po ng mga kababayan natin mga Pilipino, ito pong mensahe na to ay pinapaabot unang-una syempre sa FFCI, sa lahat po ng mga sumuporta sa kanya mula noon na siya po ay nakilala sa social media, talagang parang alam mo yung parang sikat na sikat agad si Doc Francis, no. Talagang dinumog ng mga tao at maraming nainggit, no, at ginawa ng kwento. Ganoon naman talaga, no. Pero sana hindi na tayo ganun mga Pilipino. Ibahin na po natin ang ating attitude at character kasi hindi po maganda. At katulad ngayon, napatunayan si Doc Francis, wala naman talaga siyang kasalanan. Acquitted nga eh. Di ba? Ano nyo ba yun? Napanood nyo ba yun? Salamat nga pala din kay Sir Chinoy, no, na palaging nagbablog sa ating pandemic hero. At kung ako po sa inyo, mga vlogger, no, ito yung mga dapat i-vlog si Doc Francis na talagang tumutulong. Ngayon, kung may mga bagay po na ano na nabalitaan natin na nasira siya, gusto pong sabihin sa inyo lahat ng mga accusations sa kanya, lahat ng mga binato po sa kanya ay napawalan po ng bisa. In other words, siya po ay acquitted. Okay? Na-serve po yung justice na patunayan po na wala po siyang kasalanan. Okay? So kung ano man yung mga naiisip natin, gusto pong sabihin sa inyo, mga kaibigan, mga kababayan, mga kapatid, na kailangan po ng bansang Pilipinas ng tao na katulad ni Doc Francis de Marcos na tumutulong sa ating mga kababayan. Okay, kaya abangan po natin yung kanyang mga humanitarian mission sa Luzon, Visayas, and Mindanao sa mga susunod na araw, susunod na buwan ng taong kasalukuyan 2024. Kaya maraming salamat sa lahat po na nagmamahal sa ating pandemic hero. Walang iba kundi si Doc Francis Leo Marcos. At syempre, kita-kita muli tayo. Salamat din pala sa lahat nagmamahal kay Phraseless Raw. Kita-kita muli tayo sa susunod nating episode dito lamang sa ating YouTube channel. God bless everyone. Happy weekend!